Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Mga balitang atong tutukan sa mga Webes, Department of Social Welfare and Development naghimo na sang legal nga tikang batok sa mga ginatudlo nagpangbuhin sang ayuda nga ginpanghatag sang ahensya. 12 ka barangay officials sa Iloilo City kag duwa pa ka persona nga ginalegar nagbuhin sang ayuda halin sa DSWD ginkasuhan sa ombudsman. 22 ka mga pamilya na halitan sa sunog sa Barangay 9, Bacolod City kahapon, nagapabilin sa evacuation center. Philippine Statistics Authority nakarecord sa masobra 2.5 million nga jobless Filipinos. Pila mga job seeker na bulayan nga mangita sang trabaho. Bangkay sang lalaki nga naaksidente sa motorsiklo sa Ahoy, Iloilo, ginpakalkal sa lulubngan sa iya pamilya agod ipa-autopsy. Kag Christmas parol nga human sa mga uga bida sa banwa sang istansya. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon Western Visayas kag Negros Occidental, malantaw makita sa live streaming sa YouTube channel sang GMA Regional TV kag Facebook page sang 1 Western Visayas. Sa nagapanguna nga balita, 12 ka opisyales sang barangay sa Iloilo City gimpasakan sang reklamo sa ombudsman kaangot sa pagpangbuhin sang ayuda sang DSWD. Duwa pa ka persona nga ginaligar konektado sa City Hall lakip man sa ginkasuhan. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Nagapangatubang sang kaso administratibo kag kriminal ang 12 ka mga barangay officials kag duwa pagid ka individual sa Iloilo City tuhoy sa ginapahayag pagpangkalta sang ayuda halin sa Department of Social Welfare and Development Office. Personal nga nagfile sa reklamo sa DSWD Secretary Rex Gatchalian sa Office of the Ombudsman Central Office. Pasado alas 10 kay nasangga, graft, grave misconduct, abuse of authority, kag paglapas sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees ang ginpasaka nga mga reklamo. Kabahin sini ang hinyo nga preventive suspension sa mga respondent. Lakip sa mga respondent ang punong barangay, kagawad kag treasurer sang barangay Taytay Zone 2, Simon Ledesma, Lanit, kag Quintin Sala sa Haro. Amuman ang punong barangay kag kagawad sang barangay Quezon sa Arevalo. Nadalaman ang duwa ka ginapahayag may koreksyon sa Iloilo City Hall. Very consistent yung stories at yung mga individual hindi sila magkakakilala dahil galing sila sa 16 na barangay at yung kwento nila pare-parehas. Sa kwento rin nila matagal na nangyayari, sabi nga nila sa kanila raw nung COVID time pa. Kinkakibot ni punong barangay Amadeo Sultan sa barangay Simon Ledesma Haro nga nalakip pangalan sini sa reklamo. Pagklaro sini, gingamit lang ang iya gym sa payout sa 5 ka barangay sang Nobyembre 12. Ako na iya lugar, hindi kay akon pumuluyo ang nag-payout. Limpyo konsensya ko, galing kay ti guro mawian ko sa mga tao nga nakakilala sa akon. Sila dapat imbestigaran nila anay ako, antes ko nila husgaran. Never ko nila ginkantuan. Nagpanindugan naman si Barangay Quezon Arevalo punong barangay Visamin Kanyal nga wala inisang ginhimo nga malain. Kung dakuan kay DSWD, una pa DSWD nang release ang kwarta. Ang recipient ang nagbatong kwarta. Anong ako na? Ising ko ay ko na involvement sa ilang inaligar nga muna. Padayon pa ginatungan sang news team nga makuhaan na bahin ang ibang respondents. Wala pa nakapagwasang pahayag ang Iloilo City LGU tuhoy sa issue. Suro sa Assistant Secretary for Regional Operations ang DSWD nga si Paul Ledesma, pasakaan man sang criminal complaint ang natumod ng mga opisyal sa Iloilo City. Gintuwad man ni Ledesma nga posible may 14 pa kadugang nga barangay official sa syudad ang ilaman pasakaan sang reklamo. Ang complainants niya will be the victims themselves. The criminal cases, laban-laban ni mga coercion, robbery, mayari na di estafa through deceit, individual siya lain-lain, hindi siya do sarama. Nagalaom naman ang pinakamatag reklamo nga mapreso kag makakasapwesto ang mga akusado. Hindi na masalito ng inimo sa urihi. Mataway pagtugan na kwarta. Upot kay Hans Desierto, Kim Salinas. 1 Western Visayas.
Para sa dugang mga balita sa Negros kag Panay, mangin kauputa si Adrian Prietos. Adrian? Yes, Jert, mga kapuso, madamo gid nga salamat nakapark nga pick-up na sunog sa San Miguel, Iloilo, samtang 22 ka mga pamilya na wadal sang balay bangod sa sunog sa Bacolod City kahapon. Yaring balita nga itong gintutukan. Nagwa sila mga ginaobrahan ng establishmentong pila ka mga trabahador bangod naglabot pa sa ila ang tuman kadamol nga aso. Halin ang aso sa nasunog nga mga pamalay sa Barangay 9 pasado alas 3 kahapon. Madasig ang paglamon sang kalayo sa mga pamalay nga human sa light materials. Nahingagaw pa salbar ang nahaya nga himata sa isa sa mga balay nga nasunog. Ginuuna gid namon dun kuha din ang magulang namon pagwa. Doon naglapta na mga 15 minutes para naglapta ang kalayo. Kaya na nagidya sa bugat-bugat na kaya nila nga pagwa ang utod ko. Kay perti din kalayo, tapos gadagan di blautik. Away, basta aran nga sa rimlason di nakabatyag kulba. 5 ang totally gutted samtang may duha nga partially damaged. 22 ka mga pamilya ang apektado. Sa balay sang pamilya Maligdong, ginatudlo nga naghali ng kalayo kung sa ding ginapasuni, may nagkalayo nga linya sang kuryente. Way ko sang pagkalayo, way gid ko ya. Kay gajote ko. Pero ang balsang utod ko sa kwarto blang binag-spark mo. Way ta mahimo kay hindi man naungod ang kanan. Aminadong BFP nga nangin pagpanghangkat ang pagresponde sa sunog. That it belonged to our red zone and wala sang agyan ng aton nga mga bombero, no. Isa lang ka gamay nga iskinita, and that's one of the challenges that we encountered yesterday nga samtang gapasulod kami to respond, no. Sugat anang mo ang mga tawo gaginoto kami sa putok actually. Actually ongoing pang aton nga investigation to determine the probable cause of fire. Temporaryo nga nagatinir sa Barangay Hall ang mga nasunugan. Nasunog ang isa ka pick-up sa Barangay San Jose, San Miguel, Iloilo pasado alauna kaina sa Kagahon. Sunod sa tagiya, ginpukaw lang siya sang iya mga kasilingan bangod nagakalayo na ang unahan nga bahin sa iya salakyan nga nakapark sa tubang sa iya puluyan. Ang second hand nga salakyan ang ginbakal ni Ariel sang balor 50,000 pesos. Kagin modify bangod isa ini ka elektrasyan. Mahugno ako sir, may nervyos pa kong adaan nga kuan. Kag sa akong ano sir, hindi ni masunog sa electrical mo. May sa pananaw ko lang may naghalit. Way mo ko sang nabala nga kontra. Basi kung suya lang sa obra. Sa inisyal investigasyon sa BFP, electrical in nature ang kausa sang sunog. Mga electrical battery na siguro. Battery. Ito tuyagin lang ang damage na mo. Tako damage na. 180,000 pesos ang danyo sa ginbilin sa sunog. Opo, Karil Casillo, Adrian Pretos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, masobra 2.5 million ka Pilipino ang wala sang obra sunod sa Philippine Statistics Authority. Mga unemployed sa Iloilo City naglabot sa masobra 12,000. Si John Sala nakatutok live sa Barangay Ticod, La Paz, Iloilo City. John? Jert, importante nga mayara sang stable kag permanente nga trabaho. Apang sa mga na-interview ta kagina nga job seekers sa ila, madamo sang rason kung nga mapudlay ang pagpangita sang trabaho. Binula na nga nagapangita sang obra si June Clarence. Bangod sa kabudlay sang pangabuhi, importante gid kuno kuntani nga may permanente ini nga obra. Apang pagpanghangkat para sa iya nga wala ini makatapos sa pag-eskwela. Tungod sini, manubo kunong iya kumpiyansa sa iya kaugalingon. Salig sa kaugalingon ko, sir. Wala ko may salig sa kaugalingon ko, sir, nga doon na hadlok ko mag-apply yung obra. Ang job seeker naman nga si Manang May, 51 years old na. Gani dihado kuno ini sa mga fresh graduate o kung mga mas bata pang aplikante. Kung kaya pa man bala sir sang imo nga capacity nga mag-work bala, pwede ka man nila masi-ay kung really nga dito ka kay di may ginahatag ka man nga mga certificate of employment kung wala lang tani age limit. Mabudlay kwaon nga requirements naman na nagasablag kay Wawi sa iya pagpangita sang obra. May sila ginapangita nga mga certificate of employment kay hindi mahatag sang iban bala nga mga company. Tapos damo lang requirements kag mostly ang ginapangita gid nila ang
mga base course bala. Sanday June Clarence, manang May Kagwawi, ang kabahin sa 12,301 ukon 4.20% ng mga residente sa syudad sang Iloilo nga wala sang permanente nga obra. Sa datos sang Peso, Iloilo City, yara sa 280,580 ka mga taga-syudad ang employed, 36,370 naman ang underemployed. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, yara sa masobra 2.5 milyon ka mga Pilipino ang wala sang obra subong October 2025. Mas mataas kung ikumpara sa 1.97 milyon sa October 2024. Suno sa Peso, Iloilo City, dako nga problema sa syudad sang Iloilo ang unemployment. May dissonance gid sa gin-produce nga graduates in terms of up-to-date skills. Ang mga kids no basi wala sila naatagan mayo sang anong ila career choices during the pandemic. They took up courses that they think are convenient for them, but they did not take courses nga aligned gid sa ila skills. Sino kay umadhay bastante sang oportunidad sa mga peso offices, hindi lang sa syudad sang Iloilo, kundi pati man sa mga kabanwahanan kag sa ila satellite offices. Samtang sa may mga edad naman nga ginabudlayan magita sa kobra, padayon ang pagpasangkad sang Peso Iloilo City sang ilang mga programa nga nagahatag oportunidad sa mga ini. Jerd, suno sa Peso Iloilo City magluwas sa mga job fair, mayara pag sila madamo nga mga programa kaangay na lang sang senior internship program sa di nagahatag sila sang kaygaynan sa mga 60 years old and above nga makapangita pa sang obra. Kag sa karon mayara na sang 12 ka mga employer sa Iloilo City nga gapatuman sang ining senior internship program. Jerd? Madamo gid nga salamat sa detalye, John Sala. Mga kapuso, bangkay sang lalaki nga una na ginapahayag nga napatay bangod sa aksidente sa motorsiklo ginpakalkal sa patio para ma-autopsy. Indikasyon sang foul play nakitaan. Si John Sala nakatutok. Nagapati si Dr. Nick Botin, Medical Legal Officer sa National Bureau of Investigation 6 ka may foul play sa kamatayon sa 19 anyos kasi Arnold Bronda. Inisanto sa resulta sang autopsy nga iyagid patigayon. Nagpangayo sang bulig sa NBI ang pamilya Bronda gud ma-autopsy kag maimbestigaran liwat ang kaso sa pagkamatay ni Arnold. September 29, 2025, 9:58 sang gabi, una gidpahayag na aksidente ini sakay sa iya motorsiklo. Nahulog ini sa sapa kag napatay. Sino kay Dr. Botin, apisari nga asphyxia by drowning o kung napatay sa pagkalumo si Arnold, nagapati ini nga may foul play sa kamatayon sang biktima. Ang cause of death would be asphyxia by drowning and traumatic neck injury contributory. Let's just say may trauma along dun sa part na yun. So, may foul play dun sa pag-cause ng injuries. Magluwas ini nakitaan man sang black eye kon hematoma sa isa sa mga mata ang biktima. Ginlubong si Arnold sa October 25, apang kahapon December 10, kinkalkalang iya bangkay. Bangod sa findings, ginpanugyan sang NBI 6 sa pamilya sini nga liwat paimbestigaran ang insidente. Nag-suggest din kami na magpa-imbestiga yung family regarding the circumstances surrounding his death. Mukhang amin din sila magpapa-imbestiga. Upod kay si Rido Duque, John Sala. 1 Western Visayas. Balantayin mga kapuso, duha naman ka weather systems ang nag-apekto kag posible magdala sang pag-ulan sa pinakabahin sang pungsod. Sa subong, wala sa nakita niya bago nga malaing itsyempo ukod mangin bagyo sa sulod kagwa sang PAR ukod Philippine Area of Responsibility. Bangod sa amihan, shear line kag localized thunderstorms, posible sa gihapon nga ulanon ang iban nga bahin sang pungsod. Sa datos sa Metro Weather, may chance sang pag-ulan sa Aklan, Capiz, Iloilo kag Negros Island Region. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Improvements ang overpass sa diversion road ng Gapadayon na Pisar, subong nga adlaw dapat matapos na. Mga dokumento sa ginaligar overpriced waiting shed sa Molo kag overpass sa diversion road, hindi sa gihapon mahatag sa City Engineer's Office. Si Kim Salinas nakatutok. December 11, 2025, akong subong adlaw, natala na nga matapos ang development sang overpass sa Diversion Road sa Barangay San Rafael, Mandurriaga. Sa buletin sang proyekto, Agosto 11, 2025, nagsugod ang proyekto, kag 120 calendar days o kung 4 ka bulan ang duration sini. Apang sa pagsekyar sang news team kay inasangaga, nagapadayon pa sa gihapon ang pag-obra.
Patag sang Iloilo City Engineers Office na delay ang proyekto bangod sa pagulan-ulan. 90% naman niya kumpleto ang proyekto. May time extension naman kami. Basta ba January? Matapos na. Okay. Ang ini nga pagka-delay ang gingadismaya sa pila ka pedestrian nga masami nagagamit sang overpass. Sa ako niya, they are not fulfilling their promises para sa mga katawan sa siyudad sa Iloilo. So sa akon isa ina ka butang mahuyang ang ilang pag-implement. Naging kontrobersyal ang proyekto bangod ginapahayag, overpriced ang balo nga naglabot sa 4.1 million pesos. Pagi sa variation order, 2.8 million pesos na lang ang presyo sini. Ang overpass, kag ang ginaaligar overpriced nga waiting shed sa Barangay Katilingban Molo, ang ginpangayuan sa dokumento sa Kahublagan kontra Korupsyon sa Nobyembre. Sa sulat nga nabaton sa Kahublagan sa Disyembre 9, ginpahayaga ang mga dokumento ang parayon pa gina-review sa Commission on Audit. Apang wala ginsamat kung mahatag ang dokumento. Di bisan ara sa kuwa, basi pwede kita matagaan bisan Xerox copy lang, bisan kami pamabayad. Otherwise, it will take another very long time, if not eternity. Sanggit pakigangutan sang news team ang head sang City Engineers Office subong adlaw. Handa man ko sila maghatag sa mga dokumento kung matapos ng review sang Commission on Audit. Upod kay Hans Desierto, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Mga marigbarigya sa palupok sa Bacolod City, nagaplastar na. DOH, hugot nga nagapanumdom nga maglikaw sa paggamit sa palupok sa pagsugalaw sa bagong tuig. Yaring balita nga itong gintutukan. Ginatapan ng iningabahin sa reclamation area sa Bacolod City. Nabahaan ini bangod sa bagyo sang damlaglang. Diri plastar ang masobra 60 ka mga manugbaligya sang palupok. Ang manugbaligya ang si Lilia Aminado nga nabundayan sa mga rekisitos niya ginaproseso. Wala pa kami nga daan, kasugod ang ginbayra namon damo na. Ga full force kami subong sa amon nga obra kay mapaskidjoy kami nga mag-checking sa amon nga fire kay ang amon nga papers nga special permits ato pasubong sa fire. Sa Iloilo City, nakabato na sa 16 ka mga application sa Iloilo City Fire Station para sa pagbarigya sa palupok sa firecracker zones. Nataga na sila sa Fire Safety Inspection Certificate kag nagproseso na sa iban pa nga mga rekisitos. 3 ang designated firecracker zones sa Iloilo City, Barangay Buhangharo, Circumferential Road sa San Jose Arevalo kag atubang sa Iloilo Freedom Grandstand. Dapat available gina ang ilang tubig, ang balas as well as ang ilang fire extinguisher, tapos i-observe lang ang proper distance in between sa mga mga bagabaligya man sang firecrackers, tapos dapat mayara gina no smoking sign kag dapat ang ilang structure dapat nagasunod man saging design. Ginatutukan sa DOH-NIR ang kampanya Oplan Iwas Paputok. Agon malikawan ang firecracker-related injuries sitting holiday season. What we have is the Ligtas Christmas campaign. It has 3 major components. We have the Healthy Handaan, we have the Bia Healthy, which is focusing on road safety and surveillance of road traffic injuries. And we have the Iwas Paputok. By December 15, we will be doing our simultaneous facility readiness assessment. We will visit selected hospital to really check on the readiness of our facilities. Ang Iloy si MM, hindi kuno malipatan sang nalukpan sang boga ang minor de edad nga bata. Nag-backfire, nagwa ang kalayo sa front na bala nga nung sambuga na sunog ang iyang kilay. Siyempre ka delikado bala nga mo ospital ang bata. Gani, hugot na sini nga bantayan ang iya mga anak kag maggamit na lang sang alternatibo nga palupok kaangay sang turotot. Upod, Kiril Casillo, Adrian Pretos, 1 Western Visayas. Mga kapuso soldado nga nabulag nga si Major Jerome Hacuba padayon nga nagaserbisyo sa Philippine Army sa Piak sang Kasablagan. Si John Sala nakatutok. Pagsalig sa Ginoo pagkatampad sa serbisyo, ining nagahatag kabakod sa tumandok sa Buena Vista Gibarasya si Major Jerome Hacuba, halin nga nagserbisyo bilang soldado. Mabudlay man kag delikado ang trabaho, wala nakabatsyag sang kakapoy para sa pungsod kag sa pamilya.
Apang nagabot ang adlaw nga nagbag-o sang dalagan sang kabuhi ni Hakuba. March 2016, samtang yara sa combat operation batok sa mga Bangsamoro Islamic Freedom Fighters sa Maguindanao, nakatapak sang improvised explosive device ang iaupod nga soldado kag nalukpan ini. Duwagin sini ka mga mata ang nabulag. Naglupok sa tubang namon, mga 1 meter lang sa tubang namon. Ako, ang mata yung napuruhan sa akin kasi nakayuko ako ganun kasi tingnan ko yung dinadaanan ko kung may mga indication pa ng bomba. Ginpaydalo mini sa complete disability discharge apang wala nangin upang ang iya sitwasyon para magpadayon sa serbisyo para sa komunidad. Nakalampot ang istorya ni Hakuba kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ginsuspend sang presidente ang iya CDD. Halin sa rangko nga kapitan, ginhimo ini nga major. Ito ay isang opisyal na itinaya na nga niya ang buhay niya para sa duty na para ipagtanggol ang Pilipinas. At dahil sa ganyan ay basta't bibitawan na lang natin ay hindi naman yata makatarungan yan. Dapat ibigyan siya ng promotion dahil sa katapangan niya at gawin na siyang major. Apisar sa kasablagan, padayon sa iya serbisyo si Major Hakuba. Bagay nga nagaserbi inspirasyon sa iban pang mga soldado. I can do office work, PowerPoint presentation, Excel, Word. Nakaka-browse ako sa internet. Mga vlogs ko nga ako lang nag-edit. That is why I'm still productive despite of my disability. May mensahe man ini sa kasubo nga mga men in uniform. Lahat ng mga natamon yung sugat, pinsala o kapansanan sa inyong katawan, kapalit niyan ay kapayapaan ng ating bayan. Kaya huwag niyong isipin yung mga nawala sa inyo. Isipin niyo kung ano pa yung mga natira sa inyo. Upod kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas. Roaring win ng San Beda Red Lions sa Game 1 sa NCAA Season 101 Men's Basketball Finals. Sa first half, 3 puntos lang ang ilaban sa kontra sa Letran Knights. Pero nagpakita sa abilidad ng Red Lions sa third quarter tub-tub. Nagpangibabaw sa score nga 89-70. Mabalikayhan sa Red Lions ang corona sa Mendiola ukon makabawi ang Knights sa Game 2 para sa do-or-die championship match. Malataw ang Game 2 sa Sabado 2 p.m. sa GTV pati sa social media channels sang NCAA kag GMA Sports. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, parol nga human sa mga uga ginbida sa banwa sang estansya. Pagtibong sang lokal nga produkto sang banwa luyag ipasalida. Si John Sala nakatuto. Isa ka simbolo sang Paskwa sa mga Pilipino ang parol. Tag sa Kapaskwa bida ang mga madinuagon nga parol nga may nagkalain-lain nga disenyo kag inspirasyon. Sa istansya Iloilo bangot isa ang banwa sa nagapanguna sa probinsya sa industriya sang uga o kon dried fish. Nangin agaw atensyon ang ginhimo nga parol. Human sa fishbone tapa ang parol nga ginpasalida sang Estancia National High School sa parol making contest sa labing una nga Igpat Festival sang istansya. It feels incredibly overwhelming in the most beautiful way. Seeing people appreciate a parol built from fishbone tapa makes me proud not only as a creator but as an estansyahanon. Tuman kataho mga obra maestra, ilabi na kung mapasiga na. Magluwas sa fishbone tapa, nagamit man inis ang crab shells, aba kasinamay kag coconut shells. Madamo ang napawaw bangod sino man abi ang maghuna-huna nga ang inugsudan kun tani nga fishbone tapa. Sarang gani mahimo nga dekorasyon sa Paskwa. Magluwas sa pagpakigbahin sa mga contest luyag ni John Vincent nga matibong ang lokal nga mga produkto sang banwa kag mas mapakilala ini sa mga turista. Materials that represent our coastal life and our resilience. I wanted the parol to be more than just a lantern. I wanted to reflect a cultural statement. Every piece, every texture tells the story of Estancia's creativity and strength. Ang uga parol ni John Vincent, ginkilala nga kampyon sa kompetisyon. Upod kay Cirilo Rinduque, John Sala. 1 Western Visayas. Natukiban nga ginlugos antes ginpatay pinaagi sa paglampos sa guya gamit ang matigang nga bagay. Ginsunog, gaginsulod sa bakante nga pansyon nga may tubig. Ang kalabera nga nasapuan sa patio sa Kulasi Ahoy sang Nobyembre 18, 2025. Ini ang santo sa resulta sang autopsy nga ginpatigayon. Madumduman nga naputo sa plastik ang kalabera.
Nakita ang Dilargo nga ginapatihan niya sang babae malapit sa crime scene. May nagclaim nga pamilya sa bangkay kag ginpahayag nga ang bangkay ang iyasang ilahimata nga 29 anyos nga babae nga nadula sang Enero 2025. Bangod sini, gilayon nila ginpaidalom sa bukal swabbing sa Nobyembre 27 ang Calavera. Wala pa nakagwa ang resulta sang test. Arestado sa drug buy-bust operation si alias Jel, 19 anyos sa Barangay 8, Bacolod City. Nakuha sa subject nga isa ka high-value individual ang suspected shabu nga nagabalor sa masobra 1.5 million pesos. Preso na ini kag nagapangatubang sa kaso nga paglapas sa RA 9165. Duha ang ginbawian sa kabuhi sa nagbunggoan ang truck ag tricycle sa Barangay Kamandag, La Castellana. Ginkilala ang mga napatay kanday aliasan, 18 anyos, kag 13 anyos nga bata nga lalaki, nga lakip sa apat nga mga sakay sang tricycle. Suno sa kapulisan, nabunggoan sang truck ang tricycle nga nasugata sini, sang nagtuyo ini nga maglikaw sa kawayan sa kilid sang dalan. Bangod sa impact, nagtabog ang driver sang tricycle kag 3 sini ka mga pasahero. Mga puso, nag-umpisa na ang proof of purchase promo sa Kapuso Big Time Panalo Season 4. May chance nga magdaog ang mga manugbakal o kung sari-sari store owners. Over 7 million pesos ang papremyo. 4 ang may chance nga magdaog sa tig 1 million pesos sa grand draw. May maswerte man yung tagdaog sa pangkabuhayan package worth 50,000 pesos magluwas sa 1,000 daily kag 7,500 weekly cash prize. Ang official sending of entries nag-umpisa sa October 18 tubtob, December 26, 2025. Pwede maghulog sa entries sa participating Mercury Drug branches, Jemmy Regional TV and radio stations, kag selected outlets ng Pure Gold nationwide. Maghalong sa fake news, fake Facebook accounts o kung scam text. Tutok lang sa Jemmy o kung magbisita sa official Facebook page kag microsites ng Jemmy Promos para sa kompleto nga mechanics kag announcements. Mga kapuso, 14 days na lang Pasko na. Ako si Gertrude Charlatan. Ini ang One Western Visayas, bugos nga pwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.